Kailan nga ba mapapatunayan na ang pag-ibig ay nasa tama? Kapag kaya niyong ipaglaban kung ano ang mayroon at paninindigan ng isa't isa, o yung hahamakin ng lahat para lang maging maligaya? E paano kung sangkaterba ang humahadlang, humuhusga at pinagtatawanan pa? Kakayanin pa ba? Para sa magkasintahang sina Jocelyn at Nelson, true love ang mayroon daw sila. Period. Kahit pang edad ni Mother ay lola na, walang pakialam dyan si Boylet dahil handa daw siyang ipagsigawan sa mundo na baby ko si Lola. Sa tamis ng kanilang pagtitinginan, ang lahat kinikilabutan. Hindi naman maipaliwanag ang reaksyon ng iba kapag sila ay nag-holding hands na. Pero ang matindi, namumutla ang marami kapag sumusobra na daw ang kanilang public display of affection. Ganyan magpakita ng pagmamahal sa isa't isa ang magkasintahang ito na kontrobersyal sa Quezon City. Paano ba naman kasi ang lover boy na si Nelson? Proud irampa ang jowa niyang kasing tanda na daw ng kanyang ina. Meet the love of his life, Nanay Jocelyn. Si bibi ko, maganda, masiksi, wala kang hanapin pa. Sa maniwala kayo't sa hindi, head over heels ang pagmamahal ni Nelson sa nobya. Lahat daw ay kaya niyang gawin, mapasaya lang ang babaeng nagpapatibok ng puso niya. First girlfriend daw kasi ng binata si Nanay Jocelyn. No joke, si Nanay Jocelyn ang nagpatikim daw ng lahat ng first time sa binatang probinsyano. Ang unang halik at unang yakap, syempre. Doon ako sa kanya, naranasan na iba talaga. Ibang pagmamahal siya sa akin. Talaga marunong ako sa pag-aalaga. Kung pag-aalaga lang, marunong ako. Kaya marami pa rin naghahabol, di lang siya. Sa totoo lang, kahit ganitong mukha ko, marami talaga dyan. Kaya lang ayoko, di ko kayang pagpalit siya. 28 anyos lang noon si Nelson nang makilala ang 55 na balo sa gilid ng isang mall. Pedicab driver si Nelson. Si Nanay Jocelyn naman tindera sa bangketa. Sa unang pagtama pa lang daw ng kanilang mga mata, alam na ni Nelson na si Nanay Jocelyn na ang nakatadhanang babae para sa kanya. Iba po, naramdaman ko sa kanya, parang anghel ko dumating sa buhay ko. Hindi ko sa kanya. The feeling is mutual dahil love at first sight naman kung ituring ni Nanay Jocelyn ang kanilang pagkikita. Parang nag-time travel nga daw siya dahil naramdaman niya ulit ang kiligin na parang teenager nung makita niya ang ngiti ni Nelson. 8 taon nang balo si Nanay Jocelyn sa asawa na hindi niya daw minahal. May 5 siyang anak at marami na ring mga apo. Pero ang matandang nanay malayo sa kanyang pamilya, malungkot at nag-iisa. Dumating pa raw sa punto na gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay dahil sa lungkot na nararanasan. Si Nelson ang nagbigay pag-asa at kulay ulit sa mapanglaw niyang buhay. Alam niyang meant to be silang dalawa. Iniisip ko lang po noon, binigay nga sa Diyos to para sa akin. Sabi ko sa anak ako, kung binigay mo man to sa akin, okay lang. Pero depende sa kanya, kung magustuhan rin naman po niya ako. Yun naman iniisip ko, kasi sa mga kagaya ko, posible, di ba? Pero sa kabila ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa, marami ang humuhusga, nanlalait at tumatawa. Ang iba kinukwestiyon ng intensyon ni Nelson. Haka-haka naman ang ilan, ginayuma daw ni Nanay Jocelyn ng nobyo, kaya nahumaling sa kanya ng ganon. May espekulasyon pang gumigimik lang ang dalawa sa kanilang unbelievable love story. Pero may buwelta ang dalawa sa mga taong judgmental sa kanila. Huwag mo lang pansinin. Kasi pag pansinin mo yan, masasira tayo ng buhay dyan dahil sa kanila. Wala naman sila pong magawa dahil di naman sila Diyos nga upang maghusga sa amin eh.
Ang numero unong kontrabida sa love team na Joyce Nel, walang iba kundi si Aling Nenita, ang tiyahin ni Nelson. Para kay Aling Nenita, suntok sa buwan na may katotohanan ng namamagitan sa dalawa. Hindi talaga siya naniniwala na walang hokus-pokus na nangyayari. Imposible umano na mahulog ang loob ng kanyang pamangkin na binata at bata pa sa tulad niyang babaeng mas matanda pa sa kanya. Di ko naniwala kasi ginuyuma talaga yan. Kaya kung hindi niya ginayuma yan, talagang hindi yan sasama sa kanya. Sa katanda-tanda niya, tapos ganyan ang nangyari sa kanila. Wala naman siya magawa dahil kung nanay nga nito, hindi humablang eh. Oo. Kasi katwiran ng nanay niya, kung saan siya masaya, di siportahan na lang niya. Sa totoo lang, kahit ganito po ako, di ako marunong magkulam, kahit minsan. Hindi daw pana ni Cupido ang tumama kay Nelson, kundi bulong o di kaya'y ritual ng maligno ang dahilan ng kabaliwan ng binata. Magkamatayan na hindi na ako talaga ibigay sa kanya yan. Oo. Kahit saan kami papunta. Hindi totoo yun, ginayuma ako. Doon ko nararamdaman na ibang pagmamahal sa kanya. Pero yung totoo, ano nga ba ang masama kung mas pinili ni Nelson na mahalin ang mas may edad sa kanya? Kasalanan ba at immoral bang masasabi ang pagpatol sa taong kasing edad ng kanyang magulang kung dalaga naman? May batas bang sinuway ang dalawa bakit sila kinokondena? Para kunin ang say ng madlang people, nagtanong kami sa kanilang mga kapitbahay. Para po sa akin, totoong nagmahalan sila. Kasi kung hindi niya mahal yung babae, hindi siya nagsisipag. Laging pabebe. No comment po ako dyan. Bahala po sila sa buhay nila. Walang himala! Pag magawa ng mga sumpa, mga Diyos-Diyosan, ang himala na sa kanilang dalawa dahil sila ay nagmamahalan. Para sa magkasintahang Jocelyn at Nelson, wala silang pakialam sa sinasabi ng iba. Ang mas mahalaga sa kanila, masaya sila at nagkakaunawaan. Ibang-iba daw kasi si Nanay Jocelyn sa ibang babae. Ang mabait. Tapos, mga alaga. Pag galing sa trabaho, siya magbibihis. Binigyan ako mga damit. Tapos, pag umalis ako sa trabaho, binabaho na ako pagkain. Marami talaga pong nagsabi, kung iba lang ito, nga mahilig magloko sa babae, di na ako inuwian dito. Pero na patunayan ko sa kanya nga talagang mahal na mahal niya ako. Kasi kung ano pagmamahal niya binigay sa akin, kinutubasan ko rin yun. Sa gitna ng kontrobersyal na kwentong pag-ibig, isang balita pa ang nagpayanig at nagpataas ng kilay ng marami. Inamin kasi ni Nanay Jocelyn na sa edad na maglilimamput-anim, siya ay nagdadalang tao. Totoo naman po kasing buntis ako, di naman ako pwedeng magsinungaling. Kung love language lang din naman ang pag-uusapan, walang duda kitang-kita naman sa dalawa na in love talaga sila sa isa't isa. Kulang na lang langgamin sila sa sobrang tamis. Pero lingid sa marami, may simpleng pangarap sa buhay ang magkasintahang ito. Yun ay ang bumuo daw sila ng sarili nilang pamilya. At sa edad ni Nanay Jocelyn na magsi-56, posible pa nga bang siya'y buntis pa at humabol pa ng isang baby? Kahit maniwala sila sa hindi, basta importante nagsabi ako ng totoo nga, nireregla pa talaga ako. Tama po ang narinig ninyo, nagbubuwa ng dalaw pa daw si Nanay. At ngayon, buong tapang niyang inamin sa Rated Corina na siya ay 5 buwan na daw buntis. Nagdidelay ako ng 5 months. Iyon nga, ayaw nga nila maniwala, pero wala na ako magagawa. Ang importante, nagsabi ako ng totoo. Gumagalaw po. Yun, minsan kakapain ni Nelson. Hindi ako magluloko ng matao talaga. Totoo yun. Buntis yung baby ko. Dahil sa nakikitang saya ng dalawa, isinuko na ng tiyahin ni Nelson na si Aling Nenita ang gyera para kay Nanay Jocelyn. Dalangin na lang niya sana'y panindigan nila ang pinili nilang buhay na kasama ang isa't isa. Wala na akong magagawa, nagmamahalan sila. Kung gusto nila, gagawin nilang lahat. Bahala na sila.
Sa tanong na kung bakit nga ba soft target o paboritong husgahan ng publiko ang ganitong relasyon, may paliwanag ang isang eksperto sa pag-iisip sa kadalasang pananaw ng Pinoy kapag malayo ang edad ng babae sa lalaki. Kasi tayo masyadong yung mga may sinusunod tayong standards, may sinusunod tayong norms na sinasabi natin, okay lang, 5 years, 10 years, parang ganon. Okay lang na ganyan yung age gap. Pero pag sumobra na doon, hindi, iba na yan. Nilinaw din ni Doktora Camille na walang mali sa pagmamahalan ni Nanay Jocelyn at Nelson. Pero may mga aspeto din daw na dapat isaalang-alang bakit mas pinipili ng mga lalaki ang mas nakatatandang babae na mahalin. So, pwedeng itong batang ito, na kahit na nasa tamang edad na siya, ay nakaranas ng hindi maganda nung bata siya. Abusive experiences, or kaya rejection, or wala talagang affection or nurturance ng bata. So, baka nakita niya na masyadong itong kanyang naging partner na si Jocelyn, sobra ang binibigay na pag-aaruga, tapos talagang maalalahanin, tapos inaasikaso siya. Ngayon naman, para matigil na raw ang pangiintriga sa kanila at para matapos na ang haka-haka ng lahat, nagdesisyon na si Nanay Jocelyn mag-pregnancy test. Para tumigil na kayo magtitis ako, malalaman rin ninyo. At ilang saglit lang, eto na ang resulta. Wala na tayong magagawa kundi ako niwala sa ganito. Negative kasi, kaya peke, kaya hindi ako niwala dito sa Diyos, ako niwala, di ba? Oh. Tiwala si Nanay Jocelyn na mali ang PT result. Binalaan din niya ang mga chismosa sa kanilang lugar. Inyo, kung ayaw nyo maniwala, wag na kayo makikialam sa buhay namin dahil di kami nakialam sa buhay nyo. Buntis man o hindi itong si Nanay Jocelyn. Ang mahalaga para sa kanya, may baby boy siya na mahal siya at hindi siya iiwan. Kahit nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay. Masaya si Nanay Jocelyn na may isang Nelsong dumating at bumuo sa kulang niyang mundo. Kaya isa lang ang masasabi niya sa mga tao. May asim pa po ako kahit paano lumalaban pa ako, patas ang laban. Go. Okay na. Okay na. O, hug